Matapos na sumugod ang grupo ay mapapansin natin ang maraming pagsabog sa paligid ng disyerto. Ito ay dahil sa maraming bilang ng mga fire arrow na patuloy na ipinapalabas ng ating bida, kung saan sa kasalukuyan ay makikita natin si Kiri na iniiwasan ang mga ito at sinasangga habang patuloy na sumusugod kay Elle. Bagamat nang siya ay makalapit ay ang pagpapalabas ni Elle ng kanyang skill para siya ay matulak pabalik ng napakalakas. Subalit hindi pa dito nagtatapos ang mga pag-atake sa ating bida dahil kaagad siyang napalingon sa kanyang likuran dahil sa dalawang anino na bigla na lang sumulpot. Ito ay pagmamay-ari ni Ralph at Debo na sabay siyang inatake gamit ng kanilang mga sandata ngunit ito ay mabilis lang na naiwasan ni Elle. Habang patuloy ang kanilang pag-atake ay natanong naman nila kung ang ating bida ba ay isang bandido sa kanyang dating buhay dahil papaano ang isang mage na makakagalaw ng ganito kabilis. Samantala nagsabi lang ang grupo na patuloy na umatake ng sabay dahil ito ay mayroon lang isang katawan. Na siyang kaagad naman ng mga itong ginawa kaya makikita natin ang tatlo na sabay na umatake papunta sa ating bida. Bagamat hindi ito alintana ni Elle at natanong lang kung sa tingin ba nila na ito ay gagana. Kasunod ay ang mabilis na paghampas ng ating bida ng kanyang kamay sa lupa kung saan sa sandaling magawa niya ito ay nagpalabas ito ng malakas na apoy sa paligid kung saan kaagad na natamaan si Kiri at muling napaatras. Ganoon din ang nangyari kay Ralph at Debo na ngayon ay makikita nating nasusunog. Dahil dito ay kaagad naman ang mga itong natigil at pilit na nagpumiglas dahil sa apoy na pumapalibot sa kanilang katawan. Nang bigla na lang natin mapapansin si Miner na napasigaw, nagsasabing sila ay tumabi dahil siya ay aatake. Na siyang kanyang ang ginawa kaya makikita natin ang pagpapalabas niya ng kanyang malakas na skill sa hugis ng isang malaking bala papunta kay Elle. At nang ito ay makalapit ay pansin natin ang isang napakalaking pagsabog dahil dito. Nauunawaan na ito'y tumama, hinihingal ng husto habang hawak-hawak ang kanyang baril na natanong ni Miner kung ano ang sa tingin niya dito dahil kahit si Elle ay hindi ito mapipigilan. Nang bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakikita at narinig na boses na nagsasabi kung ito lang ba ang lahat ng kanyang makakaya. Ito ay dahil ang kanyang ginawang pag-atake ay hindi gumana dahil sa pagpapalabas ni Elle ng isang barrier upang depensahan ang kanyang skill. Wika pa ng ating bida na kung ganito lang kalaki ang buong kapangyarihan ng kanilang party, siya ay lubusang nadidismaya. Nagalit naman si Miner at natanong kung ano ang gusto nito na kanyang gawin, dahil kung siya ay lalapit ay panigurado siyang masusunog at kung siya naman ay napakalayo ay hindi makakapasok ang kanyang pag-atake. Samantala sa tabi ay makikita natin si Kiri na nakahiga lang sa buhangin upang magpahinga. Pabalik kay Elle ay nasabi niya na ang rason kung bakit sila natalo ay dahil nagsasayang sila ng enerhiya sa mga walang kwentang bagay, dagdag pa nito na kung ang teamwork nila ay nakabase sa paghati ng responsibilidad, ang kinakailangan nila ngayon ay magkaisa. Kaya nagsaad ang kanyang mga party member na sabihin nito sa kanila ang detalye, samantala napatanong lang si Ralph kung sila ba ay mananatili dito ng panghabang buhay dahil hindi ba't kailangan nilang tapusin ang gate. Nang bigla na lang nagpalabas si Elle ng kanyang skill na isang napakalaking apoy na bola sa ere sabay sabi na kung ito ay kanilang hindi naiintindihan ay iniiwan siya ng mga ito na walang pagpipilian, dagdag pa nito na sila ay mabubugbog lamang hanggang sa ito ay kanilang maunawaan. Dahil dito ay dali-daling kinuha ni Debo si Kiri sa lupa sabay takbo ng napakabilis habang nagsasabi na wala na silang pakialam sa pagsi-circle up. Di kalayuan ay makikita naman natin si Ralph na nauna nang tumakbo habang tinatawag at inaaya ang kanyang mga kasamahan dahil nandoon ang daan. Dagdag pa niya habang makikita natin ang kulay dilaw na gate na naroon ang kanilang daan palabas sa impyernong yun. Samantala pabalik sa kanila ni Debo ay mapapansin natin ang mas lalong pagbilis ng kanyang pagtakbo habang hinihila si Kiri at nagsasabi na sila ay tumalo na lamang dahil sa papalapit na skill ng ating bida. Wika naman ni Miner habang nagpapalabas rin ng pag-atake na wala na silang pagpipilian dahil kung hindi sila pupunta sa loob ng gate ay paniguradong sila ay mamamatay. Mabilis namang nakaabot ang malaking bola na gawa sa apoy sa mga tumatakas na adventurers, kung saan ang ito ay tumama ay nagkaroon ng napakalaking pagsabog sa paligid na siyang tuluyang sumira sa gate. Wika pa ni Elle na ang tagal nilang napansin yon, at maayos niyang dinala ang mga ito dito gaya ng kanyang plano. Dagdag pa niya habang mapapansin natin ang nagkalat na piraso ng gate na nasusunog sa paligid, ito ang rason kung bakit siya mahuhuli. Nang bigla na lang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mga mata, kasunod noon habang naglalakad siya pabalik sa disyerto ay ang pagsasabi niya na sa ngayon ay aasikasuhin niya itong bagay. Lumipat naman ang eksena bigla sa pagliliwanag ng kulay dilaw na gate,
Dito ay mapapansin natin na nagawa ng 4 na adventurer na makapasok. Kaya pinagpapawisan at hinihingal ng husto na nasabi ni Debo na sila ay ligtas. Samantala nagsabi si Minor na magplano sila bago na makapasok si El sa loob. Wika pa niya na dahil nasira ang gate ay hindi kaagad ito makakapasok. Sa tabi ay makikita naman natin si Ralph na duguan at nakahigang nagsasabi habang inaangat ang kanyang hinlalaki na kung bibilangin nila ito bilang pagtitiis ng 10 minuto ay makukuha nila ang kanilang 100 milyong meso, kaya napaisip na lang si Kiri na itong bastardo ay napakagahaman. Nang bigla na lang may narinig na kakaibang tunog si Kiri kaya natanong niya kung ito ba ay kanila ding naririnig. Ito ay dahil sa paglabas ng isang buntot ng isang halimaw sa buhangin. Kung saan makalipas ng ilang sandali ay natabunan ng grupo dahil sa napakalaki nitong anino habang sila ay napapatingala. Ito ay isang dambuhalang alakdan na siyang ginamit ang malaki nitong kamay upang kaagad na atakihin ang grupo, kung saan dahil sa lakas nito ay mapapansin natin ang pagtalsik ng napakaraming buhangin. Bagamat hindi ito tumama at makikita natin si Kiri na ngayon ay nasa itaas ng halimaw habang inaangat ang kanyang nagliliwanag na espada upang magsagawa ng pag-counter. Samantala mapapansin naman natin si Debo na nasa ibaba sa gilid ng paa ng halimaw habang hawak-hawak din ang kanyang sandatang palakol, kung saan ang magkaroon ng dalawa ng sapat na distansya ay ang kanilang sabay na pag-atake sa halimaw. Subalit labis ang naging pagkabigla ni Debo, ito ay dahil ang kanyang pag-atake gamit ng kanyang palakol ay hindi lubusang gumana at ngayon ay hindi niya ito maalis. Napapansin itong pagkakataon, bigla na lang nagpalabas ang alakdan ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapalibot sa katawan nito ng apoy na siyang kagaya ng ginawa ni El kaya tumalsik si Debo pabalik. Nasabi niya naman na mukhang maluluto siya ngayon dahil sa apoy, habang si Ralph ay nagsaad lang na hindi niya magawang makalapit dahil sa matinding init. Sapagkat mayroong isang boses ang nagsabi na huwag silang mag-alala, ito ay pagmamay-ari ni Minor na siyang ipinalabas ang kanyang skill na bullet smash para atakihin itong halimaw. Na siyang kaagad namang tumama sa alakdan, kaya nagsabi itong si Minor na kung hindi nila magagawang makalapit ay umatake sila sa malayo. Subalit siya ay nabahala dahil unti-unting nabasag ang kanyang skill nang hindi pa lumulusot sa kanilang kalaban. Matapos nito ay kaagad namang nagpalabas ang alakdan ng kanyang pag-counter gamit ng kanyang mahabang buntot kaya sinubukan ni Minor na pigilan ito gamit ng kanyang baril. Ngunit hindi ito gumana at nagawa siya nitong matamaan kaya siya ay tumilapon. Kasunod ay ang pagpapalabas muli nitong halimaw na alakdan ng kanyang kapangyarihan sa pagpapalabas ng matinding apoy sa kanyang katawan na siyang naging dahilan rin kung bakit napaatras si Ralph at Kiri sa kanilang kinatatayuan. Habang ang mga ito ay nasa buhangin, nagsabi si Ralph na halos hindi na sila nakatakbo kay El at ngayon ay pareho ang kanilang nararanasan sa halimaw. Wika naman ni Debo na hindi nila magawang makalapit dahil sa apoy at ang depensa nito ay napakataas. Nang bigla na lang nagiba ang kanyang mukha at may tuwa nitong nasabi na ito ay mabuti para sa kanilang pag-eensayo. Maya't maya pa ay mapapansin natin ang pagbuo ng apoy sa bibig ng alakdan. Kasunod ay ang pagpapalabas niya dito sa pamamagitan ng pagbuga nito papunta sa mga adventurers, na siyang kaagad na nakaabot. Bagamat pansin natin ang biglang pag-iba ng kulay sa pumapalibot na liwanag sa espada na mahigpit na hawak ni Kiri, kasunod ay ang pagkabahala at pagkagulat nitong halimaw na alakdan. Ito ay dahil sa sandaling iyon ay napuno ng yelo ang paligid at ang ibang parte ng katawan nito ay natamaan. Ito ay dahil sa skill ni Kiri na tinatawag na Falling Moon Lunar Divide na siyang nag-iba ng gamit nitong elemento kaya nasabi niya na tama si Debo dahil itong halimaw ay mas madali kesa kalabanin si El. Kaagad naman tayong may makikitang dalawang anino na biglang sumulpot sa tabi ng alakdan dahil sa pagtawag ni Ralph kay Debo, kung saan habang itong halimaw ay hindi makagalaw dahil sa kanyang pagyelo ay ang kanilang sunod-sunod at walang tigil na pag-atake sa iba't ibang parte ng katawan nito. Bagamat nakagawa ng pag-counter ang alakdan gamit ng kanyang buntot na siyang tumama kay Ralph habang nagawa naman itong masangga ni Debo. Samantala sa tabi ay nagsabi si Minor na ito ay kanyang inaamin. Kasunod ay ang pagpapalabas niya muli ng kanyang skill na bullet smash upang patamaan ang halimaw. Subalit sa pagkakataong ito ay pinuntirya niya ang nagyelong bahagi ng katawan nitong alakdan upang ito ay kanyang masira. Dagdag pa ni Minor na inaamin niya na gaya kay El ay wala siyang kapangyarihan upang makalusot sa depensa ng alakdan. Dagdag pa niya habang may mapapansin tayong isang anino na sumugod habang itinututok nito ang kanyang baril, na dalhin ito sa kanya. Lumipat naman tayo kay Ralph kung saan bigla na lang nitong binuksan ang kanyang dalang libro.
Kasunod ay ang paggamit niya ng kanyang skill na tinawag na Bless kay Debo, kung saan habang inaangat nito ang kanyang nagliliwanag na sandatang palakol ay ang paggamit niya rin ng kanyang skill na Slash Blast. Pansin natin ang paggamit ni Debo ng kanyang buong lakas habang sumisigaw sa pag-ataking ito, na siyang naglikha ng napakalakas na pagsabog sa paligid sa sandaling ito ay tumama sa kanilang kalaban. Sa lakas ng pag-atake sa halimaw na alakdan, mapapansin din natin ang unti-unting pagkasira ng kanyang matigas na balat kung saan pagkatapos ay nagawa itong mabutas dahil sa kasunod na pag-atake na ginawa ni Miner gamit ng kanyang skill. Matapos nito ay pansin natin ang pagtulo ng maraming dugo sa ibaba ng halimaw, at makikita natin ngayon ang butas-butas at putol na katawan nito habang patuloy pang nakatayo kaya nasabi ni Debo na ito ay mukhang buhay pa rin. Kaya habang nagpapalabas ng malaking ngiti ang buong grupo ay nagsabi sila na hindi pa ito maaaring mamatay, ito ay dahil kailangan pa nila ng kalaban para sa kanilang pag-eensayo.